Iyon. Nag-resign daw si Mayor Magalong o si General Magalong doon sa ICI, ano. Nababanatan na, 'di ba, nababanatan nga siya na parang maski naman ako, parang ang tingin ko nasisira yung kanyang kredibilidad dahil sa kasi si General Magalong nga kasi isang diretso at matuwid na opisyal yan, no? At ang tingin ko ay baka nag-resign na ito kasi masisira siya dyan pag ano kasi tingnan mo hindi isinama sa demanda itong si Romualdez, no? Hindi isinama at kung titingnan mo yung investigasyon sa Senado, ang tinutumbok lang nila lagi dito yung mga senador. Si Saldico kasi sinama nilang nila kasi hindi talaga pwedeng hindi isama dahil sa magiging masyadong obvious ang mangyayari dito kasi sinakripisyo nila si Romualdez, no? At ang masakit nito itong testigo na si Gutesa, no, yung Marine, hindi nawawala raw, hindi naman ako naniniwala na nawawala, no. Kasi Marine yan hindi yan ano at medyo pag yan yung ginurgur nila, malaki problema nila sa mga sundalo kasi Marine, alam nyo naman ng mga Marine ay parang Marine is always Marine, parang magkakapatid yan, no? So ang sinasabi ko dito, nag-resign si Magalong kasi siya yung nagpresenta dati. Sabi niya, gusto niyo kukuhanin yung mag-iimbestiga. 'Di ba? Siguro para lang ginamit si Magalong dito para magkaroon ng kredibilidad yung ICI na gagamitin nila pang whitewash dito sa investigasyon na ito. And then later on, nung medyo nakakakuha na ng credibility itong ICI, tinanggal na nila si Magalong kasi hindi nila makokontrol si Magalong. Ilalabas niya yan yung katotohanan. Oo. Ilalabas niya yung katotohanan. Di ba nga doon sa 44 di ba? Dapat nga naging PNP chief yan pero hindi siya pumayag na anuhin yung kanyang report, ano, at siguro nakikita niya na parang may mali, no, kaya nagbitiw na ito kasi very vocal naman siya simulat sa pool na talagang galit na galit siya. Siya yung nagpaumpisa ng pitupit, 7-7, yung may mga ganon-ganon. Magtataka ka bakit magre-resign pagkakataon na niya kung para yung kanyang mga aligasyon ay makakuha siya ng ebidensya. So, tingin ko ito ay pinressure at baka alam mo naman yun si Bongbong Marcos At ang nakakapagtaka dito, hindi nila isinama itong si Romualdez sa demanda at ang kino-question pa ngayon yung affidavit ay yung pagka-notaryo pwede naman ano ba naman yung notaryo, yung ba naman yung bang pag-notaryo ay magpapaiba doon sa sinasabi noong si Marina, si Sergeant Gutesa. At yun naman ay pinanumpaan din niya doon sa Senado. So makikita mo dito na talagang inililis nila rito si Romualdez. At siguro ako tingin ko dito kung hindi nila tatanggalin itong si Magalong, magkakaproblema sila sa paglilinis dito sa pangalan. Kasi ang tingin ko dito aabot sa presidente ito kasi hindi naman ganun kalakas ang loob nito si Romualdez
na halos ubusin niya na yung pera ng taong bayan na hindi alam ng presidente. Di ba? So kung titingnan mo, ayaw nilang ilagay sa witness protection program itong mga diskaya. Kasi nga, ang unang nagturo kay Romualdez ay yung mga diskaya at saka itong sinuportahan lang nitong si Sergeant Gutesa. Pero yung mga testigo na kinukuha nila, puro senador yung kanilang tinarget. Puro senador yung tinarget nila, walang sino ba ang kung titingnan mo, hindi lang nila talaga itong si Saldi ko, hindi nila maiiwas kasi ito yung link para mapunta kay Romualdez at the same time baka makaabot ito sa Malacanang. So ang ginagawa ngayon itong Malacanang, nililinis nila yung pangalan ni Bongbong Marcos at lagi nilang sinasabi si Bongbong Marcos daw ang kung hindi daw dahil kay Bongbong Marcos hindi raw mabubulgan. Sinabi na nga ni Sara Duterte ng matagal na yan Kaya lang nagsusumigaw itong si Bongbong Marcos kasi nga nag-uulan, nagbabagyo. Tapos nung bumagyo, bumaha ng bumaha. Plus nung magkaroon ng eleksyon ay very vocal naman itong si Senator Marcoleta na iimbestigahan niya at alam nila na hahawakan ni Marcoleta yung Blue Ribbon kaya nga nila kinudita itong si Chis Escudero para matanggal nila si Marcoleta sa Blue Ribbon. At kung titingnan mo itong si Lacson, ang mga inuugali nito, parang asar na asar siya kay Senator Marcoleta sapagkat nababarasan ni Senator Marcoleta Isipin mo itong si Lacson, ang sinasabi niya, parliamentary courtesy. Samantalang si Sara Duterte, inimbestigahan nila na inimbestigahan at iniinsulto pa nitong mga kongresista. Vice President yun at ilang buwan nilang inimbestigahan si Sara Duterte. Pinipilit nilang pumunta doon. Samantalang itong si Romualdez at si Saltico, hindi nila maipatawag. Pati nga yung Sunwest, hindi maipatawag nitong yung kahit sino lang doon sa Sunwest, hindi nila maimbestigahan. So kung makikita mo ito, talagang walang mangyayari dito. Ako, ang sinasabi ko lang dito, kapag katulad ni Governor Chavit, ni Manong Chavit, nagsalita na ito. Kapag ito yung tinarget nila rito, ako gusto ko nga targetin nila si Chavit Kasi si Chavit, political yan, hindi yan basta political giant yan, hindi yan basta-basta mas kung ikukumpara mo yung kay Presidente Duterte, si Chavit parang Iglesia ni Cristo yan, lumalaban yan. Hindi kamukha nitong si Presidente Duterte at saka nila Sara Duterte. Pag gusto nila, puro legal. Dumaan sa proseso. Pero pag ito si Chavit kasi, pag kung ano yung gawin mo dyan kay Chavit, ganun din ang gagawin. Kita niyo yung ginawa nila nung panahon ni Erap. Anong ginawa ni Chavit? Lumaban si Chavit. Ang sinasabi ko dito, itong pag humaba ng humaba ito, baka itong kung gigipitin nila si Chavit ng todo rito, talagang magkakaintindihan na. Kaya nga ako, sabi ko nga, kung sige, para magkaanuhan na tayo, gipitin nyo rin si Chavit. Kung ano yung ginagawa nyo kay Duterte, gawin nyo kay Chavit Singson para magkaintindihan na tayo. Kasi si Chavit Singson, political yan, hindi naman political kingpin yan, hindi yan na mas maraming naniniwala dyan kaysa kay Bongbong Marcos. Mas maraming alay na politiko si Chavit Singson kaysa kay Bongbong Marcos. Kaya nga ako, sinasabi ko, pag halimbawa, ginipit nila ito,
ay magkakaintindihan at saka yung Marine na yan, kapag kaya na yung iba sasabihin, baka ginurgor. Hindi nila pwedeng gurgurin yan yung Marine na yan na dahil sa, sabi ko nga sa inyo, iba ugali ng mga Marines kaysa sa mga pulis. Yung mga pulis, nagtatraiduran pa yung mga yan. Pero yung mga Marines, iba ugali ng mga yan. Talagang pagka Marine ka, talagang pagtatanggol ka ng mga yan. Saka sabi ko nga, sige, ipitin nyo na ipitin itong Marine na ito at baka ito na yung maging mitsan ng pagkagising ng mga mga sundalo. Kasi ako, lagi kong sinasabi, nung araw pa, kapag mayroong isang grupo ng sundalo o ng isang grupo ng Marine na naging adventurero at pumagitna din sa karsada, tapos na si Bongbong Marcos. Kasi sasamahan ng tao yan eh. Halimbawa, isang grupo ng Marine, gumitna sa karsada, sasamahan ng taong bayan niya kasi yun lang naman ang inaantay ng taong bayan eh. Mayroong pumagitna na isang grupo ng mga sundalo na parang magsasalita at parang yung alahunasan ba. Sasama yung mga tao diyan. Kaya napakadelikado nung gagawin nila na yan, yung iniisip nila na yan. Kasi kita mo naman kung gaano kalakas ang loob noong Marine. Diretso yung kanyang sinabi na to kay Saldico, kay Romualdez at ayaw niyang kumuha ng proteksyon. So kapag ginurgur niyo yung Marine na yan, malaki problema niya. Pag hindi ma-locate o hindi maano ng mga kasama niya. Kasi hindi naman magsasalita yan ng hindi nakikipag-usap doon sa kanyang mga kasamahan na Marine. Hindi naman gago yung si Sergeant Gutesa na magsasalita yan at tatanggi sa proteksyon nang wala siyang proteksyon doon sa mga kasamahan niyang Marine. May mga kasamahan niya, no? May mga kausap na yan na nakasuporta sa kanya. Kaya malabo yung maano yan, makikipag ano sa inyan at pagmumulan talaga ng gulo yan. Huwag naman sana, pero kumisan alam mo, yung nakawan na yan, mas mainam pa yung magkaroon ng military junta. Sa totoo lang. Kasi wala nang isipin mo yung mga inaasta nila Remulla, ng mga senador, nila Lacson, ng presidente. Napakalinaw naman nung ginagawa nila eh. Walang mangyayari dyan sa investigasyon na yan. Walang makukulong na kongresista dyan. Kasi alam mo, ang pinagmumula ng nakawan talaga, yung mga kongresista. yung siguro, may mga ibang senador dyan na pero mas talamak sa Congress. Kasi halos lahat ng pumirma sa impeachment ni Sara Duterte na yun, lahat na yun magnanakaw. Hindi naman pipirma dun yun kung hindi magkakapera. Paano mo ngayon ipakukulong yung mga ganong Kaya ang kailangan dyan, i-abolish mo muna yung Kongreso. And then saka mo ibalik. Sino lang ang makakagawa niya? Sundalo. Kapag hindi ganyan ang ginawa ng mga sundalo sa Pilipinas, walang mangyayari kasi sila lang yung pwedeng magsara niyang kongreso na yan. Kailangan isara talaga yung kongreso na yan muna at tanggalin lahat yung mga kongresista dyan at magkaroon na lang uli muna ng isang revolutionary government or military junta. At saka na lang tayo bumalik sa demokrasya kapag natanggal mo na yung mga magnanakaw na yan. Kasi hanggang di mo tinatanggal yan, kahit ano gawin mo dyan, magnanakaw yung mga yan. Kahit at sabihin mo pa, isipin mo, presidente, walang magawa. Itinuturo na yung si Romualdez, hindi sinama sa demand. Pero, sabi ko nga, naalala ko na naman si Pastor Kibuloy.
Anak ng kamuting kahoy. Si Pastor Kibuloy may warrant. Nilusog niyo yung KOJC compound, hinukay-hukay niyo. Warrant lang ang dala-dala niyo. Wala pa kayong search warrant na dala, hinukay niyo ng hinukay. Hindi naman nagnakaw sa taong bayan si Pastor Kibuloy. Samantalang ito itinuturo. Kasi hindi kayo tuturo nitong si Sergeant Gutesa. Kung hindi totoo yun, kung hindi niya na may personal knowledge, alam naman niyang si Romualdez ang pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. Para ituro mo yan. At hindi rin siya takot. Hindi siya takot. Ibig sabihin, meron siyang backup ng mga militar din. Kasi, ikaw ba, magsasalita ka ng ganun. Tapos ayaw mo pang kumuha ng protection. Diba? Tingnan natin. Tingnan natin kung ano. Medyo, ano ito alam mo, matagal ko na nga sinasabi. Noong una pa, yung bansa natin ay mapupunta sa kaguluhan bago tayo mauwi sa katahimikan. Bakit ko nasabi yun? Kailangan muna nating linisin yung mga magnanakaw dyan at hindi mo naman pwedeng linisin yan ng tahimik. Kailangan mo talagang i-eradicate o kumbaga sa peste. Kailangan kumbaga sa mga daga, kailangan mo talagang lasunin yung mga daga para hindi nakainin yung ating mga pagkain. Yung mga politiko na yan, parang mga daga yan. Ngat-ngat ng ngat-ngat yan. Walang maski talagang titirahin ng mga yan. So, ako sinasabi ko dito, siguro baka makalusot ba tingnan natin. Pag nakalusot pa dito si Romualdez at itong administrasyon na ito, di magtiis tayo. Diba? Alam mo naman, sabi ko nga, ang Diyos, kumikilos yan ng hindi natin nalalaman, gumagawa ng paraan yan. Mamaya si Gutesa na yung dinala ng Panginoon dito, di ba? Hindi natin alam. Mamaya na, kupkupin ni Chavit yan di ba? Di ba, Manong Chavit? Mamaya, kupkupin ni Chavit yan, patay kayo. Nako. Punta ka doon na Gutesa kay Manong Chavit, sigurado. Yun lang at si Romualdez hindi nasama sa demanda. Anak na puta. Samantalang yung nagnakaw ng mangga, kinulong nyo agad. In-inquest nyo. Ito, daang bilyon ng ninanakaw. Ang pinapahirapan nyo pa, yung nagtuturo. Saka dito lang sa Pilipinas nakakita ka na pag itinuro mo yung mga politiko na nagnanakaw, ikaw pa yung makukulong. Kahirap.